may isang nag-offer, tapos nung chinek yung ngipin ko, in-x-ray talaga, sabi further study. Naawa naman ako sa doktor kasi mag-study pa siya ulit. Hindi, hindi. Pero kasi parang nasayahan ako sa ngipin ko, bakit ko pa? Tsaka dito na ako usual, alam ko na kung paano kumain, dito yung mga choreography sa pagkain ko. So, hindi pa naman siya kayong to the worst talaga, pero pag to the worst, open naman ako sa mga postiso na ganyan. Bakit nga daw ganyan? Ba't daw may spaces in between? Sakit naman ito magtanong Hindi, nung bata ka ba, natanggal agad yung mga milk Hindi, teeth? feeling ko talaga ito, it runs in the family. So yung mga kapatid mo. yung aking mga tiyahin dito ni small, medium, large din yung pagtubo ng ngipin nila. Hindi ko lang alam kung kakulangan siguro sa gatas ba? Or sa milk? Kasi sabi daw ng parents ko, 8 months, tumigil na ako sa pag-inom ng milk. Nung baby pa ako. Ikaw ba, daddy? So sabi niya parang siguro, kaya talagang hindi sabay-sabay yung pagtubo. Siguro nagkaroon siya ng stress yung parang gano'n. Kaya feeling ko lang. Pamana pala yun. Yung mga dalawang babies mo, paano mo sila binabantayan na alagaan ng ipin? Kung ito kulang ngipin ko, si Mela, ibahin nyo. Sumobra ang ngipin, kaya sabi ko mag-donate ka ng ngipin. Saring lang, patong-patong na yung ngipin niya eh. Hindi kasi, yung permanent teeth may tumubo na, tapos yung baby teeth niya lumabas na yung iba. Yung iba hindi pa nagkalasan yung baby teeth niya. So, ngayon, talagang nagde-dentist na talaga kami sa mga anak ko kasi hindi ko nahayaan na ano nangyari sa akin noon, ngayon din na mangyari sa kanila. Makakaawa naman sila. Si Jason na magandang ngipin sa amin. Dapat siya tinanong niyo. Mas matabata ka, gano'ng madalas ka nagpapagdentista. Sabi ko nga kasi diba, yung pagdedentist na bigyan mo na lang ng bigas, gano'ng kahirap ang buhay? Mahirap talaga ang buhay. Toothpaste nga, wala kang pambili ng kuan. Toothpaste, di ba dati? Kasi yung toothpaste parang pang mayaman na yan eh, di ba? Noong unang panahon, ngayon naman hindi natin pwede i-compare ngayon kasi kahit papano, mga tao may mga means of kuan na yung paano maghanap buhay, online. Pero noon talaga, totoo talaga yan na talagang mahirap talaga kahit toothpaste. So, nung bata-bata talaga kahit walang dentist sa barangay namin. Walang ang dentist. Sa city lang ang may dentist, sa health center, minsan lang magbibiskit ka. So talagang, alam mo yung ngayon lang mo talaga makikita na dental health is important talaga. Kasi noon naman, kailangan yan ang ngipin mo. Ay, alam mo, sobrang sakit ang ngipin ko noon dati, tapos iyak-iyak na ako. Gabi ako sa mama ko, sabi ng mama ko, mamatay na ako, sabi ng mama ko. Wala pa ako nakilalang namatay sa sakit sa ngipin. Alam mo, kilaya ko na lang. Sobrang sakit sa ngipin. Alam mo yung sakit sa ngipin, hindi ka makakonsentrate yan. Okay pa sakit sa tiyan, kaya gaganon ka lang yung ngipin talagang lahat, gaganon ko. Para ka pa-killer na, di ba? So, talagang nung bata talaga na-experience ko na yung paglinis ng toothbrush lang is linis ng ngipin, walang dentist. Kaya naging lesson learned ko na sa mga anak ko ngayon. Kung confident ka sa ipin mo, saan ka hindi confident sa katawan mo? Confidence ako, ito na mga bahay ko ito. Tawag na tawag yan. Confidence ako sa, hindi ako confidence. Siguro, gusto niyo bang malaman? Hindi, ako naman is, masaya naman ako. Tumatanda na tayo, alam na wala na tayong masyadong insecurity sa buhay. Alam natin yung mas importante. Kung bata-bata ako tinanong, marami akong masasabi siguro. Pero ngayon, marami akong pinagpapasalamat sa Panginoon na hindi ko na talaga masali itong mga ganitong mga itsura ko. Sobra na akong contented, lalo na yung mga anak na ako. Doon talaga ako pinaka-happy. Melay, gano'n rin ka-importante, lalo na may mga anak kayo, parang ituro sa kanila yung tanggapin mo kung ano ka, kung ano meron ka, yung self-love. O yung self-aware. At saka self-love. Una kasi, self-aware kasi first step. Step 1, self-aware. Dapat aware ka kung hanggang saan nang aabot yung ganda mo. Kung hanggang top avenue lang ba? Hindi ka ba aabot mo sa Forbes? So, alam mo yun, talagang self-awareness. Kasi pinalaki akong self-aware din. Na yung parang, pag feeling ganda ako, sabi ng mama ko, maganda ka naman, pero hanggang dito lang na barangay. Gaganon yung mama ko kasi dati. So, gina-apply ko rin sa mga anak ko para hindi sila mag-feeling. Mag-feeling man sila, pero joke lang. Yung alam mo yung tanggap nila kung ano sila. So, self-awareness hanggang pupunta na sa self-love. Na self-love na nila sarili nila dahil kahit may ganito yung mukha nila, tanggapin nila na ilalove nila. Kasi yun ang bigay sa kanila nila. May nabasa lang ako, parang gusto mo na magkaanak mo ng baby number 3, may plano na. Nasa ano daw? Pumayag na may Project mga yun anak na daw? mo. Pumayag na may mga anak mo. Si Stella kasi hindi pa papayag, pero ongoing na. Pero baby number 3 is Ongoing ang ano? construction working na. Grabe naman ito.